nasasaktan ako. Talagang sinasaktan kita para matandaan mo na hindi ka tunay na Carbonel. Kaya huwag kang umasta ng ganyan-ganyan. Magmula ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng sentimo na ginastos ko sa'yo. Umpisahan mo na. Pagsilbihan mo na ako. Bagay na bagay. Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo. Ano nangyayari? Si Lola po kasi... Pagkakatuwaan lang naman. Ate Josie, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko makausap si Marilyn. Huling-huli ka ni Marilyn, no? Na nakikipaghalikan kay Darlene. Hindi ko kaya ang iniisip mo. Hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko, Marilyn. Hindi na kita mahal, Jerome. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya, anak. Nandito naman ako eh. Ako na lang magmamahal sa'yo. Ano man nangyari sa nanay mo? Your mother suffered from a stroke. She has to undergo brain surgery para ma-drain namin yung blood clot. Marilyn, kasi kailangan natin ng clearance bago ma-operahan si Marcy eh. Kailangan daw natin mag-down payment. Saan naman ako makakuha ng ganito kalaking halaga? Uy, Kailangan ko po yan si Marilyn. Kailangan ko siyang damayan. Ako ang pupunta doon, bantayan mo yan, ha? Oo, ako. Dito ka lang. Dito ka lang, Jerome, at ako Dito magpipista ka lang. ako. Naku, huwag kang umalis, Jerome, ako pupunta doon. Halika, Harry. Marilyn, si Harry. Harry, Marlene, ito yung na-raise sa pera sa show. Medyo maliit kasi may nanawagan pa after mo. Harry, maraming salamat ah. Malaking tulong na to para sa amin. Humingi rin ako ng tulong sa mga kapitbahay. Medyo marami-rami din ang nagbigay para kay Marcy. Yung mga bakla nga, magpapalabas daw dun sa bayan para mag-fundraising para sa operasyon ni Marcy. Mama Josie, hindi ko alam kung paano ako ipapasalamatan. Ito naman! Kayo na nga ang pamilya ko eh. Salamat po. Marlene, ay, Chef, kamusta ka? Inapanood ka namin kanina sa TV eh. Ay, sandali, ito, mag-abag-abag kami ha. Hindi lang kay Jerome galing yan na. Lahat ng tao doon nagbigay, pati customer na hiningan namin eh. Naku! Salamat, Chef. Tanggapin mo na yun, Dodi. Bilangin na natin. Baka kasya na yan sa down payment. Kailangan. tulungan niya na. Ano ba to? Mada? Kulang pa rin yata ito, Dodi. Ha? 12. Mapatakpo na 31,000 lang to. Mama Josie, kulang pa tayo. Lord! Kung pwede lang, isasangla ko na itong katawan ko eh. Huwag mo naman, ayun po siya na. Sayang naman yan. Oo nga. Salamat naman, ah. Bi, kung may kilala lang talaga akong milyonaryo eh, wala na tayong problema. Ako po may kilala. Mama, sandali lang ako nawala. Nagkakagulo na kayo ni Darlene. Alam mo ba, ang mga pinagagawa niya habang wala ka, palaging lasing. Ang alak ng mga nakukuha sa bars, ang dami, ang laki ng bills, hindi nagbabayad. Mama, ako nagbigay ng perwisyo sa kanya na gawin niya yon. I told her she can have whatever she wants. Bahay pa rin naman na to ah. Sige, tampihan mo at nang lalong tumaas ang sungay. Mama, hindi naman sa ganon. Darlene is still my daughter. Kaya please, huwag mo na siyang paglaruan. Sige, hindi sa pinaglalaroan ko siya. Just can't take the fact. Ma'am, andito po si Marilyn. Isasabihin daw po siya importante. Ay, Jerome. Ay, sandali nga. Mag-usap nga tayo. Yun, Chef. Ay. Uy! Ay, Jerome. Chef, po. Ano? Kailangan ko munang matapos to. Kailangan ko po kasing deliver to sa kabilang barangay eh. Ba't ka nagkakaganyan? Ay, kami nag-aalala sa'yo. Kailangan ho eh. Siyong naman, kahit isang daang cake pa yung gawin mo, eh hindi naman sapat yung kikitain mo para sa operasyon ni Nanay Perlita, no? Eh, sandali nga. Ikaw nga makinig sa akin. Jerome. Ay, naiintindihan namin ha kung gaano ka nagmamalasakit dyan kay Marilyn. Kaya laang,
kailangan mong matutong tanggapin yung mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Oo. Ha? Saka magpahinga ka nga muna. Huwag mo abusuin yung sarili mo. Baka mamaya pati ikaw ma-hospital. Oh. Ay, sige, magpahinga at ako magtatapos na rin. Think Tingnan about mo it, yung ha? kamay mo. oh. Sige na. Magkakatubil eh. Siya, paano may gagawin ka pa, di ba? Oh, ito Sumama ka na tumalay na rin. tumapos. Ah, sige na, ginam ko eh. Ay, JC, gusto mong ano? Marilyn, what can I do for you? Ma'am Charito, itatanong ko lang po sana kung available pa po ba yung offer ng trabaho niyo sa akin dito sa resort. Mukhang nagbago ang isip mo, ha? Akala ko bahay mo na kami makita. Let me guess. May kailangan ka. Pera. Malaking pera. Nasa ICU po kasi si nanay. Malubha na po siya. Kailangan po niya maoperahan agad. Kailangan po namin ng malaking pera. Kaya po ako nandito kasi kayo na lang po yung naisip na makakatulong sa akin ngayon. Kayo na lang po yung huling pag-asa ko. Matapos mo kong pagmataasan sa ospital, ngayon lalapit ka. Hihingi ka ng pera para sa nanay na ngayon mo. Parang awa niyo na po. Yung makukuha ko pong pera sa inyo, pagbabayaran ko po sa pagtatrabaho dito sa resort. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa nanay ko. Parang awa niyo na po. Sige. Hindi. Sasagutin namin ang pagpapagamot kay Perlita. Sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Kapalit lahat ng gagastusin namin. Para gumaling si Perlita. Gusto kong dito ka tumira sa resort. Gusto kong iwan mo at kalimutan mo ang nanay mo. Sir, sige, gagawin ko po ang lahat. Huwag lang po yun. Buo na ang isip ko, Marilyn. Kung gusto mo talagang mabuhay ang nanay mo, dito ka sa amin. Sir, sige, huwag niyong gawin sa akin to. Pag-isipan mo, Marilyn. Pag-isipan mo. Sige, salamat. You done? Okay, ma. Ziggy, hindi kasi ako pabor dun sa proposal mo kay Marilyn na tutulungan mo si Perlita para gumaling, papagamot mo. Bakit? Gagastos sa mga tao, hindi naman natin kaano-ano yun. Mama, yun lang naisip kong paraan para makuha natin si Marilyn. Eh bakit nga kailangan mo pang tulungan? Bakit hindi na lang hayaan mo nang mamatay? Pag namatay si Perlita, walang pupuntahan si Marilyn kung hindi dito. Mama, lalong hindi natin makukuha si Marilyn kapag may nangyaring masama doon kay Perlita. At least, sa ganung paraan, hawak natin si Marilyn. Talagang gusto mong makuha ang anak mo, si Marilyn? Mama, anak ko pa rin siya. Okay, fine with your suggestions. Ang tanong, papayag ba si Marilyn na papagamot natin ang nanay niya, pero dito siya titira? Sa pagkakakilala ko kay Marilyn, mahal na mahal niya ang Perlitang yun. Ayaw niya na may masamang mangyari sa kanya, kaya lahat gagawin niya para lang mapawagparahan niya ang Perlitang yun. Okay. Convinced na ako sa plan mo. Pagamot mo na sa Perlita. Naku, Marilyn, ah. Huwag na huwag kang makapunta-punta sa mga karbonel na yan. Makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ko? Ayoko rin naman po eh. Siyempre, hindi ko kayang iwanan si inay. Pero naisip ko po yung perang pang-pa-opera.
Sila lang po yung kaya kong lapitan eh. Sila lang merong ganong kalaking halaga. Ay, naku! Kung nakakapagsalita yung nanay mo, siya mismo magsasabi sa'yo eh. Naku, mas mabuti pang mamatayin na siya kaysa mawala ka sa piling niya. Mama Josie, syempre hindi ko naman nahahayaan na mamatay siya. Pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lang gumaling siya. Naiintindihan naman kita eh. Pero hindi lang naman yung mga karbonelang solusyon dyan, Marilyn. Pwede ba? Pwede tayong lumapit sa mayor o kaya sa congressman. Alam ko na, dito ka na lang ha. Pupuntahan ko yung kaibigan ko nagtatrabaho sa munisipyo, kakausapin ko. Diyan ka lang. Marilyn, Dok, kamusta ko nilagay ng nanay ko? hindi maganda. Habang tumatagal na ang bara sa ugat niya, mas nagiging delikado ang buhay niya. Mas maraming brain cell ang maaapektuhan kaya kailangan maoperahan na siya agad. Pero Dok, wala pa po sa amin yung perang pampa-opera. Miss Mendoza, pag pinatagal pa natin to, mas maliit ang chance ang mabuhay at makabalik sa pag-iisip. Kapag hindi nawala ang clutch sa utak ng nanay mo, posibleng ikamatay niya yun. Desisyonan niyo na yun kung anong gagawin sa nanay mo. Sige, mauna na. Salamat, Dok. Darlene, napadaan ka? Gusto ko lang ho sana kumustahin si Nay Perlita. Eh, nasa operating room na ngayon. Kasalukuyan tinatanggal yung namuong dugo sa utak niya. Pero magiging okay naman po siya, di ba? Lahat naman kami dito nagdadasal. Tsaka kilala ko si Perlita, malakas yun, lalaban yun. Malalampasan niya to. Sige ho, yun lang naman yung gusto kong malaman. Mauna na po ako. Alam mo, mahal ka niya. Wala siyang bukang bibig, kundi ikaw. Tsaka, kahit ilang beses mo na siyang pinagtatabuyan, hindi niya magawa na makalimutan ka. Pinagdadasal ko lang, sana masuklian mo yung pagmamahal niya. Kahit papano. Sana may oras pa. Diyos ko. Huwag niyo sana pabayaan ang nanay ko. Minsan lang ako humiling sa inyo. Pahabain niyo pa ang buhay ni Inay. Handa ho akong tanggapin ang anumang kapalaran ko. Pero sana huwag niyo munang kunin ang nanay ko. Hindi ko pa kaya mawala siya. Kailangan ko pa siya. Kailangan ko pa ang nanay ko. Mama Josie, 4 na oras na tayo naghihintay. Ano kaya nangyari sa operasyon ni Inay? Pwede ba kumalma ka lang? Magagaling yung mga doktor ni Marcy, no? Nag-aalala lang po kasi ako sa kanya eh. Marilyn! Masamang damo yung nanay mo. Walang masamang mangyayari doon. Okay? Okay lang. Kumakain eh. Dok? Dok, kamusta ho yung operasyon ni Inay? Ligtas na siya. Ligtas na ang nanay mo. Ano ko, please lang! Tamo, sabi ko sa'yo eh. Thank you, Dok.
Mars! Mars! Anak, Huwag ka magsalita, Mars. Sabi ng doktor, huwag mo daw piliting magsalita. nasan si Marilyn? Mars, wala siya ngayon eh. Mars, success yung operasyon mo. Pero sabi ng doktor, huwag ka daw magsalita. Sige na, Mars, para makauwi na tayo. Nasan si Marilyn? You need to try to sleep, Miss Ziggy. Good morning. Morning. You're not gonna sit there. Merong upo dyan na mas namabagay sa pwesto na yan. Stay beside me. Ha? Andito na po siya. Patuloyin mo na. Marilyn? Sit down. Magmula ngayon, dito na sa resort titira si Marilyn. Marilyn, iha. Ayoko ng suot mo. Saan ka ba nagsha-shopping? Sa ukay-ukay? Hindi na babagay sa'yo ang ganyang mga kasuotan ngayong nandito ka na sa resort. Maayos naman po yung damit ko, Ma'am Charito. Para sa mga utusan, katulong, maayos yan. Pero sa isang tulad mo na Carbonel, hindi. Don't worry, magsha-shopping tayo. Hmm? Sige po. Darlene, umpisahan mo nang hakutin ang mga gamit mo sa kwarto mo. Dahil may mag-occupy na doon. Ma'am Charito, ayos lang naman po sa akin kung saan niyo po ako kwarto ilagay. Kahit po sa staff quarters, ayos lang po sa akin. What are you talking about? Hindi ka nababagay sa staff room. Dapat sa'yo mala prinsesang kwarto. Isa kang prinsesa dahil isa kang Carbonel. Kung mayroon dapat lumipat sa staff room, Darlene, ikaw yun. Bakit pakiramdam ko na parang binabaliwala ako ng pamilyang to? Alam naman ng buong mundo na ako ang Carbonel dito at hindi siya. Hindi ko naman kasalanan na si Mommy mas gusto na magkaroon ng anak na maganda kaysa sa anak na pangit. Kaya please, huwag lang niyo akong parusahan sa isang kasalanan na wala naman akong kinalaman. Tingnan mo, oh. Lumalabas ang tunay mong ugali na hindi ka talagang Carbonel. Gaspang. Enough, Mama. Tama na. Okay. It's your call. Hmm? Pero, kailangan mo nang masanay kung sino ang dapat kampihan. Dahil dapat by now, sanay ka na kung sino sa dalawang ito ang tunay mong anak. Go ahead. It's okay, darling. You can stay in your room. Maghanap na ako ng bigger guest room para kay Marilyn. Okay lang ba sa'yo yan, Marilyn? Okay lang po sa akin kahit saan. Kayo pong bahala. That's it.
kumain na kayo. Mars, huwag ka magsalita. Sige, bubukas na naman yung sugat mo sa ulo. Bakit wala si Marilyn? Mars, may pinuntahan lang. Babalik din yun. Saan nagpunta? Mars, kasi nag-apply ng bagong trabaho tapos ngayon yung umpisa. Gusto man niyang magbantay sa'yo buong araw. Hindi naman pwede. Kailangan niya magtrabaho para makabayad utang na rin dun sa mga inutangan namin para sa operasyon mo. Oo, hindi. Kilala kita. Sasabihin mo na naman, pabigat ka doon. Naku, Mars, hindi. Kahit kailan hindi ka pabigat kay Marilyn, ha? Mahal na mahal ka noon. Lahat gagawin para sa'yo. Anong oras babalik? Naku, gagabihin na yun eh. Sabi niya nga mag-overtime siya. Mars, pagpasensyahan mo na, huwag ka na mainip, ha? Hayaan mo na magtrabaho. Pagkatapos, didiretso yun dito, ha? Yes, Mr. Galvez. Oh, but of course, kahit nasa trip pa ako outer space, kaya kong gawin ang lahat ng mga yan. Your order na barong will be with you. Aha! Just fax Allison, my secretary, and everything is settled. Okay? Bye. Marilyn, what can I do for you? Ma'am Charito, gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyo. Kasi po kung hindi dahil sa inyo, hindi pa maoperahan si Inay eh. Salamat po sa tulong nyo. You don't have to thank me. Kasi, deal yun, agreement. Hindi ba meron tayong pinagkasunduan? Nababayaran namin ang lahat ng mga gastusin ng nanay mo sa ospital sa kondisyon ng hindi ka na magpapakita sa kanya? Pero Ma'am Charito, hindi po ba pwedeng kahit saglit lang po, sasaglitin ko lang po siya, titingnan ko po kung ayos lang po yung lagay niya? Sorry. Ang usapan ay usapan. Tumupad kami sa usapan namin, tumupad ka rin sa usapan natin. Clear? Opo, Madam. You're right. Isa pa yan sa gusto kong liwanagin sa'yo. Call me Madam all the time. At ayokong malaman ng mga tao dito sa resort na meron akong apong unggoy. Clear? Opo, Madam. Very good. Hello, agency. Sabihin mo na sa akin. Are you seeing someone? May dinidate ako. Gusto ko yan. Dahil hindi na talaga ako papayag na bumalik pa sa buhay ko ang aswang na yan. Huwag din akong asahan yun si Marilyn. Wala na yun, hindi na babalik dito. Anong ibig mo sabihin, Josie, niya hindi babalik si Marilyn? Kasalanan ko ba na naging maganda ako? At kasalanan ko ba na naging pangit siya? Sa tingin ko naman walang mali sa itsura ko. Ano bang wala? Maraming mali sa mukha mo. So, doctor, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para gumanda si Marilyn. Mabait na bata si Marilyn. Ayoko lang na magbago siya dahil lang napasok siya sa mundo ng Carbonell. Gusto mo kaya siya puwera ako ni Lola at ni Daddy para makuha mo ang lahat ng sakin noon. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na! Hindi na ako natatakot sa banta mo, Darlene. Dahil ibang Marilyn na ang kaharap mo. Mas matapang, mas palaban. Ako, si Marilyn Carbonell. Hindi ba kayo nakakaintindi? Ayoko nga sumama sa inyo! Ayoko nang bumalik sa